Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas! Balik pa rin tayo dito sa katatapos lang na World Rapid Chess Championship. At syempre dito pa rin tayo sa mga naging laro ni World number 1 Magnus Carlsen. Nakapupulutan natin ng improvement sa paglalaro ng chess. Ang nakaharap niya dito sa round number 3 ay si Super Grandmaster Tigran Petrosyan. Na kung maaalala nyo, itong player na ito yung nakalaro ni Wesley noon sa online tournament. Malakihang online tournament yun eh. Natalo si Wesley. At nagtaka si Wesley. Bigla siyang nagsabi na suspicious yung game. Pakiimbestigahan, sabi sa chess.com. Na syempre parang nag-cheat itong si Petrosyan. Eventually, inawat nga ng chess.com. Alam ko nakalaro pa si Petrosyan noon pero inawat na kasi dahil sa mga binibitawang malalakas sa tira. Dinisqualify sa madaling sabi. At ito pong si Petrosyan, nagsalita siya. Bakit ganon? Kahit world champion, kaya kong talunin. Ayun. Kung matatandaan nyo, ito yung naghamon kay Wesley na kung gusto nyo, i-set up nyo one-on-one, di ba? Hindi lang natuloy yun pero ang alam ko, sabi ni Wesley, walang problema. Pero hindi natuloy yung match na yun na mayroong bet na malaki. Something ganon. Ayan. So, naalala ko lang, kahit the world champion, kaya niyang talunin. Nakaharap pala ni Magnus. Aalamin natin ngayon kung ano ang nangyari sa game. Okay? Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, nag-G6 si Petrosyan, D4, Bishop G7, Knight F3, D6. So ito po ay Pirc defense, nag-Knight C6. Nag-C3 para talagang healthy ang sentro, pero nag-E5, D5. Ayan, medyo sinarado na ni Magnus pero may mainam na space sa sentro. Nag-F5, Knight C3, Knight F6, Knight G5. Ayun. Teka muna mga kamatsas ha. Etong Knight G5 ngayon pa lang pinakawalan ni Magnus sa talaan ng opening database dahil ang madalas dito Queen C2, pangalawa, castling lang, simple lang, pangatlo, B4. Yan. Pero itong Knight G5, ang rapid variation na bago. Nag-castle lang, castle, C6, ayan, para ready bumasag sa sentro, nag-Queen B3, patibay na rin, nag-King H8, kasi itong Queen B3, kahit na may mga harang-harang pa yan, meron pa ring epekto ng pressure yan papunta sa King, kaya umilag. Bishop D2, develop lang, nag-F4, ayun, sinarado dito ni Petrosyan. Mukhang aatake sa King side. Rook A C1, simpleng develop pero minarkahan ng bad move. Maselan masyado ang computer engine. Rook FD1 daw ang mas mainam. Parang malalim ano. Rook AC1, C5. Aba, talagang pinagsasara na. Queen A3, another bad move by Magnus. Aba, mukhang tatamaan nga si Magnus dito. Puro bad move ba? Pero itong Queen A3, ang gusto dyan, mag B4 para magkaroon ng play sa queen side. Kung computer engine, ang gusto niya, Queen D1. Diba? Parang passive na pinabalik, ano? Parang mas logical pa para sa akin yung Queen A3 ni Magnus H6, Knight E6. Tinuloy na kasi kung aatras dito, talo sa timing, talo sa tempo. Wala nang aksayahan sa oras. Capture, F3. Ayun. Basag kagad. Pampahina sa king side, pero bad move pa rin. Nag-G3 naman. Dito, Knight D5 daw ang malakas. Na kung kumapture man sa G2, kakapturin lang. Yun nga lang annoying sa mata. Nakakatakot parang bukas yung king Tapos magda Knight H5, tipong baka mamaya biglang pag nawala na yung knight, makapasok ang reyna dyan. Pero yan ang accurate. Tapos Bishop B1 daw. Mukhang ilalagay ang queen doon sa H3. Yan ang gusto ng computer engine. Lamang ang puti, slightly better. Pero balik tayo. Nag-G3, Queen C8 para kukuhanin na yung pawn. Nag-Knight D5, Queen takes E6. Wala kasing Knight C7 dito ang puti para dubulin. Hindi pwede. Mayroong Queen H3, mamamatcha si Magnus. Nako, mukhang tatamaan yata. Rook Fe1 para kung magku-Queen H3, magbi-Bishop F1, sasalubungin lang. Knight takes, at nag-Queen G4. Ayun, markahan ng bad move. Dapat daw Queen D7 at atras lang. Ngayon, Queen G4, Bishop F1, at nag-B6 para talagang isolido ang pawn sa C5 kasi yan ang
pambasag na paparating eh. Pero baka mapatanong kayo, bakit hindi kinapture yung pawn sa e4? May rook c4 kasi. Laglag ang queen. Okay? Kaya hindi ginawa yan ni Petrosian. Nag b6 at nag h3. Queen h5, nag b4. G5. Ayan, para mag G4 ba? Takes. Ayun, mali ang pinangkain. Dapat daw D takes C5. Yun nga lang, nakakailang pa rin sa human eye. Meron kasing potential strong pass pawn. Parang yan ang makikita kagad eh, di ba? Kaya ito yung ginawa. Yun nga lang, Queen A6 good move. Na threat yung pawn sa D6. Rook A D8, Rook B1. Ayun, ipapasok ngayon yung isang tore para makagulo. G4, another bad move. Ayun, bumawi na rin ng mga bad move si Petrosian. Nasarado kasi. Wala na, lock na. Dapat daw dito Rook D7 muna. Simpleng depensa sa A7. Ayan. Pero dito, wala eh. Sinarado eh. Queen G6. Bishop A5. Good move. Ganda na ng mga bitaw ni Magnus. Rook D7. Sige po, sundan nyo nga ng isa pang good move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats. Bishop B5. Good move. Pinagtutusok ng Bishop ang tore na puwersang umalis. Bumagsak ang pawn sa D6. Queen H5. Depensa sa pawn E5. Bishop C3. Talagang kukunin na yan. Nag-Knight H7 para sapat ang depensa. Bishop F1. Hinay-hinay lang. May tamang pagpreno si Magnus eh. Bishop F6. Ayan na, nagbabadyang. Mukhang ibibigay yata. Sacrifice yata yan dyan ah. Rook B5. Knight G5. Ayan na nga. Sabi ko na eh. Domesperado na eh. At nag-rook takes C5 lang. Relax lang si Magnus. 17 seconds na lang pala dito si Petrosian. Ang layo ng oras. So dito mga kamatyas, alamin muna natin bakit hindi kinapture ni Magnus ang Sacrifice Knight. Ang nakakatakot dito na kinaiilangan siguro, wala naman palang dapat ikailang ah. Baka ito yung kinaiilang ni Magnus dito na tipong mag-rook H7, yung matya sa ilalim. Ganon ano? Pero mag-rook E, B1 lang. Hindi pala pwedeng mag-rook H7 kasi anytime may capture sa tore, matyas kagad eh. O, parang ano lang, kumbaga sa ano eh, parang tamang hinala lang si Magnus na baka magka-komplikasyon pa eh. Kaya ayaw niyang capturein yung knight at pinagtsagaan niya munang pitas-pitasin ng mga pawns na natatanaw niya. Knight H3 check, kinapture, good move, takes, Queen E6, oh hinay-hinay lang. King H7, grabe. Parang picking apples lang ah. Namitas lang naman sana. Bishop H8, walang nagawa, no? D6. Ayun na. O di, pressure. May D7. Nag-rook G8. Naku po, wala pa rin tatamaan. May queen eh. Rook C7. At hanggang dito na lang. Resign si Tigran Petrosian. Yun lang mga kamatyas. Nadali, no? At kasi alam nyo kung talunin ni Petrosian itong si Magnus, baka mamaya bigla niyang buhayin yung binitawan niyang salita noon sa media. Na sabi niya kahit na world champion, kaya kong talunin. Wesley lang, parang ganun eh. Kasi kaya naman siya gumanon kasi siyempre matindi rin yung binitawan ni Wesley na sinabi niya kay Petrosian eh. Sabi niya kasi mistulang naging 2,800 ng mga tira. Nagtataka raw siya. Hindi raw naman dapat ganon. Pisak na pisak si Wesley doon eh. Ayan, sa mga susunod na araw, pwede nating i-analyze, balikan natin yung laro niya kay Petrosian kung papaano ginulpi si Wesley. Nadali siya noon eh. Pero, lumalabas, tama naman si Wesley kasi mismong chess.com nga nag-imbestiga at inawat talaga itong si Petrosian. Dinisqualify yan kung di ako nagkakamali eh. Paki-review nyo nga yung issue na yun mga kamatyas dati. O eh, hindi niya napatunayan. Hindi niya tinalo si that time nung nagsalita siya, ang world champion nun si Magnus eh. O ayun mga kamatyas ha. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Kung kayo po yung may mga komento, wag po kayong mahiya. Comment lang kayo sa section below. At kung meron kayong mga suggestion na games na mga interesting na talagang kapupulutan natin ng aral sa chess, ay comment nyo lang sa section below.
Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.